So, paano nga ba makasurvive on your first year as an OFW? First of all, bakit nga ba ito yung naging topic natin? Marami kasi kaming nakikita sa mga groups ng mga OFW, especially dito sa UK, na parang nahihirapan sa unang taon nila. Paano nga ba mag-adjust? Dumaan din kami sa punto na yan na lalo na ako, no? Mag-isa lang ako noon dito. Si Mami din, dun sa natin yung pinagtatrabahuhan sa UAE. Mag-isa lang, walang pamilya, walang kasama, meron kang kaibigan o mga bagong kaibigan, pero doon mo lang sila nakilala na dumating ka sa ibang bansa. Medyo mahirap, di ba? Ano bang experience mo dyan, Mami? Siyempre, nakakaano sa una, di ba? Ikaw lang, kailangan mo makasurvive sa sarili mo. Mag-isa ka lang, walang tutulong sa'yo. Though may mga friends ka sa paligid, iba pa rin yung ma-survive mo yung life mo as an OFW sa sarili mo, di ba? Yes, that's true. Ano yung mga naging struggle mo nun nung bago kang OFW? Pagluluto. Bakit? Hindi ako marunong magluto nun. Unang-una yun. Hindi ako marunong magluto. Magsaing lang sa rice cooker, alam ko. Tapos pritong hotdog at egg lang ang alam ko doon dati. So, yun. Malaking tulong sa akin ng internet. Isa yung pagluluto. Ano pa? Kamusta yung pag-adjust mo sa weather o kaya naman sa sistema ng pamumuhay? Saan kang bansa ulit, Mami, para alam ng mga nanonood sa akin? Sa UAE. Particularly sa Abu Dhabi. Yes. Ano yung mga naging struggle mo sa lifestyle doon? Lifestyle doon, I think weather, super init, mahirap lumabas. Nakakalabas naman, pero mall, bahay lang kasi mainit nga sa labas. Pag winter time lang kami masyadong nakakagala sa labas, yung malamig-lamig na yung panahon. Ano yung malamig nun? Mga November, December, January, ganyan. Okay. Yun yung mga 20 plus yun or 30? Mga 15, umabot doon 15. 15. Yan, malamig yan doon. Parang sa Pilipinas hindi nag-15 na. Then, malaking tulong sa akin yung internet kasi kadalasan pag off ko nasa accommodation, then nood-nood lang, ganyan. Sa lingwahe nun? Kasi ano bang language nila doon? English and Arabic. Kailangan kong matutong mag-Arabic kasi yung pasyente ko Arabo. At saka mainly matatanda kasi hindi nakakaintindi ng English. Pero yung mga relatives naman nakakaintindi ng English. So nakipag-communicate kami by English sa relatives. Pero sa patient is Arabic. Okay. Basic lang naman yung mga numbers tsaka basic words. So, yun yung mga struggle eh. Dito naman sa UK nung bago ko dito, struggle ko. Syempre, navigation. Paano pumunta dito, paano pumunta doon, di mo kabisadong lugar. Kahit naman siguro nung sa bansa ka pumunta, navigation will be an issue, di ba? I mean, familiarity to the place, which is isa sa mga pangunahing struggle. Kasama na doon yung means of transportation. Ano pa, yung saan ka bibili ng mga pagkain mo, mga supply mo. Ikaw nun, Mami, kamusta doon sa UAE dati? Very accessible naman yung doon. May mga small stores along the accommodation na pwede kang bumili. Anytime, 24 hours silang bukas. Then yung mall, malapit lang din sa accommodation namin. So, very accessible. Right. So, yun, inumpisa natin sa mga common struggles ng mga OFW, lalo na sa first year nila. Bukod na dun siguro yung mapalayo ka sa pamilya mo. But in this video, we're just gonna focus on how to survive on the technical aspects of living in a foreign land as an OFW, kung paano ka makasettle ng maayos. Sa ibang video na lang siguro natin tukuyin yung paano makasurvive being alone. So dito, ang goal natin ay makapag-share tayo ng information kung paano makasurvive, makapag-settle bago mong kinaroroonan, bagong mong lokasyon, bagong bansa. At simulan na natin, Mami. Ano yung una mong tip dyan? Una, make use of the internet. So, Google. Everything is in Google na. Lahat ng questions mo, pwedeng masagot ni Google. Isang type mo lang, once may question ka in mind, you can use Google to answer your questions. Yes. So, siguro masasabi ko lang talaga sa umpisa, try to be self-sufficient, no? Hindi masama na magtanong-tanong sa ibang tao, pumunta sa mga group, mga Facebook groups, sa mga Facebook pages, or mga chat group. Wala namang problema doon. Pero minsan kasi mas instant kung pumunta ka sa internet. Okay? Make use of the technology. Mag-Google ka na kagad kung paano ba pumunta sa isang lugar.
Kasama na rin dyan yung Google Maps, no? Or saang pwedeng bumili ng pagkain. Pwede mong i-Google or sa Google Maps yung nearest store or nearest Asian store or ano pa bang mga store na kailangan mo, Filipino store kung meron. Pwede mo nang makita lahat yun sa Google. Kung ano pa, usually tinatanong sa mga group yung mga proseso sa mga papeles, pag-apply ng ganito, ganyan, ng visa, sa mga airline, airport. Pag siguro, kung meron kang tanong tungkol sa kung paano or kung gusto mong malaman yung personal na experience ng mga tao, then you can go to mga Facebook groups. Pero kung general knowledge, punta ka na ng Google. You can be self-sufficient. Ano yung advantage doon? Una, instantaneously, makukuha mo impormasyon na kailangan mo. Ikalawa, may iwasan mong magkaroon ng negative reaction from other people na nandun sa group. Kasi nakikakita ko minsan. Minsan may mga nagre-react. Siguro ganun din yung magiging reaction ko pero hindi na ako nagko-komento. Pero may mga nagko-komento dun sa mga questions sa mga groups na hindi na ba kayo marunong or hindi na ba ng Google or ganyan. Unfortunately, nagkakaroon ng mga negatibong reaction which is pwede mo sabihing practical or hindi mo rin masisi mga tao bakit sila mag-react kasi may internet naman. Pero sa mga nakakakita ng tanong na yon, hindi rin natin alam kung ano ba yung abilidad ng tao sa paggamit ng internet. Baka syempre may challenge sila sa kung paano mag-navigate through the internet. Hindi natin masisisi. Meron pa rin mga taong ganun sa panahon na to na hindi talaga sila orientated or well-oriented, well-knowledged sa mga ganung bagay. Kaya nagtatanong na lang sa grupo. But if you can be self-sufficient, use the internet, make use of the technology to get the information that you need in one press of a button. Next one, isa pang resources, same company. YouTube. Yeah. Ano bang makikita mo sa YouTube? Diyan ako natutong magluto kakanood ng YouTube. Yung mga recipe, ganyan. So, di ba nga as an OFW, kailangan mong matutong magluto. Kasi ikaw lang sa sarili mo ang magpo-provide ng food para sa'yo. Though may mga nabibiling food, pero process na yun. So, mainam pa rin na magluto ka ng sarili mo. Tsaka mas makakatipid ka. So, yun nga, no? YouTube nandun na lahat Ang number 2 or second most used search engine on the internet is YouTube. So YouTube, nandun na lahat ng impormasyon, lalo na yung mga personal na bagay. Nung panahon na pumunta pa lang ako ng UK, wala pa masyadong mapapanood ng mga OFW YouTubers sa UK. Na kaya naman, nung panahon na yun, parang I lack lots of information. Pero ngayon, ang dali na makakapanood ka na ng kagaya namin. Nandyan yung mga iba pang OFW, mga nurse YouTubers or content creators on YouTube nag-share ng experience nila ng mga realidad ng buhay dito sa UK or sa ibang bansa man, kung paano mag-apply ng residency, paano dalhin yung asawa mo, yung pamilya mo, paano magproseso ng mga bagay-bagay. Makikita mo na rin sa YouTube. May mga gumagawa ng content para sa mga bagay na yan. Hindi naman lahat ng YouTubers ay gumagawa ng content para lang magpasikat or anything. Marami naman sa amin yung nagtsatsaga na mag-share ng useful knowledge sa kapwa namin. Bakit? Hindi monetary ang number one reason sa mga ganyang bagay. Ikalawa talaga, masarap talagang, pang-una sa lahat, masarap talagang tumulong. Reward na lang kung meron ng monetary compensation na matatanggap mula doon. So, ano pa? Kagaya na banggit natin kanina, Mami, no? Saan ka pa pwedeng pumunta para sa mga impormasyon na yan? So, mag-join ka ng mga social media groups like sa Facebook. Maraming groups dyan na pwedeng makatulong sa'yo kung may mga questions ka. Though, everyday may mga nagpo-post. Doon pa lang sa pagpo-post nila, may malalaman ka na, di ba? Correct. So, basa-basa ka lang, may matututunan kayo, may mapipick up kang knowledge actually. And then, siguro isa lang sa tips na may ma-i-bring up namin dito is meron kasing search button within the group. Bago ka siguro magsulat ng tanong mo or ng query mo, search ka muna. Malaking chance na may nakapagtanong na nun before. And then, nakasave ka na ng time, di ba? Especially pag nahihiya ka magpakilala kung sino ka. Tapos mag-anonymous ka lang na post. Di naman ma-approve ka agad yan It will take time, di ba? So, kung mag-search ka within that group, let's say for example, residency, type mo lang or shopping kung saan pwedeng mamili ng shoes or ano pa bang pwedeng itanong doon, ILR application or citizenship, i-type mo lang doon. For sure, malaking chance, lalo na kung aktibo yung mga membro, malaking chance na may makikita ka ng sagot. Multiple pa yung makikita mo. Hindi ka na kailangan mag-type, hindi ka na kailangan maghintay din. So, you save yourself time, di ba? Next one is
para naman sa mga pamimilian, Mami, anong meron tayo? May mga shopping apps na pwede mong i-download kung sakaling pala ano ka lang sa bahay. Gusto mo lang sa bahay, may mga shopping apps na pwedeng may home delivery or syempre kailangan mo muna i-check yung reviews kung maganda ba or mahal yung delivery charge nila. So, yun kasi yung fear natin sa Pilipinas natin lalo na mga at least until 5 years ago. Nito na lang siguro last 5 years medyo naging maganda yung sistema natin sa online shopping. Marami natatakot na, lalo na siguro sa mga nasa southernmost or northernmost places ng Philippines, sa mga dulot-dulo na hindi masyadong common yung online shopping and door-to-door delivery. Marami natatakot na mag-online shopping. And then pagdating nila dito sa UK, medyo dito kasi big thing na yung online shopping eh. Marami sa kanila parang hindi pa rin kampante na gumamit ng ganong platform. Well, the key I think is just to go to the review section of each product. Makikita kang mga real users na nagbibigay ng review nila sa produkto na yon na tinitingnan mo. And then, may mga picture din doon, may mga videos din doon, lalo na kung Amazon yan. Makikita mo doon kung ano ba talaga yung itsura niyan. And isa pa, pwede mo rin namang ibalik yung produkto kung hindi mo siya magustuhan at hindi komplikado yung sistema sa pagbabalik or pagre-return ng products mo kung kailangan mo siyang i-return. Next one are Travel apps. Travel apps, yes. Paano ba makakatulong yan, Mami? Pagdating mo dito, wala kang car, di ba? So, kailangan mong makapunta sa workplace mo by bus, train, or taxi, scooter, ganyan. Marami dito. Or bike. So, pwede kang mag-download ng mga apps. Yes. Para makatipid ka ng time. And sometimes may mga ano din yan discount pag sa app ka nag-book. That is so true, no? So, yun nga, pagbago ka dito, hindi ka pa makapag-drive syempre. Medyo mahirap pa na parang mag-navigate around the area. Then, combine mo yung Google Maps and then pwede ka rin mag-download ng iba pang apps. Siguro yung pagda-download ng ibang apps, actually, bukod sa discount, necessity din talaga eh. Lalo sa emergency situations. Kagaya nung, for example, taxi app, diba? Nangyari sa amin before, pupunta kami ng Europe, kalimutan ko na kung saan bansa particularly, na-miss namin yung bus papunta sa airport. That was like 4 in the morning. So, to make the long story short, kailangan namin ng taxi. Wala ako noon, actually meron pala ako noon, pero imagine mo kung wala kang taxi app. Kailangan mo pa mag-download, magre-register ka pa, ay kung may hinahabol ka na flight, pag ma-miss mo yon, mas malaking problema, di ba? So, siguro isa sa mga importante ay meron ka ng taxi app, train app, bus application. Bus application, train application, nandiyan yun na yung particular na bus company sa lugar mo. Sa train naman, train line yung sa amin. Sa taxi, Panther. Meron ding mga Uber, mga ganyan, or Cambridge Taxi dito sa amin. Isa pa sa mga ilang kong ginagamit, yung scooter app or electronic scooter. Kasi minsan, traffic, pag may mga roadworks, mas mabilis pang mag-scooter ka eh. O kaya mag-bike. So, yun yung mga pakinabang ng travel apps. Isa pa, may discount ka dyan. Next tip namin para makasurvive ka sa ibang bansa. Be curious, observe how people do things in your area. Yes. Malaking tulong yon. Yun talaga eh. Parang iwasan siguro natin yung magmukhang inosente masyado. Minsan kailangan mo mag-pretend na na alam mo. Pero actually, magaling ka lang mag-obserba, di ba? So, magaling kang tumingin-tingin, hindi ka magre-react na parang mangmang sa isang lugar. Pero, nag-o-obserba ka, nakita mo sa ibang tao paano siya gawin. For example, siguro dumating na kayo sa punto, kaya sabihin mo nang nakakatawan na lang yan ngayon. Dumating siguro kayo sa punto dati kung paano, hindi mo alam kung paano gumamit ng elevator, kung paano gumamit ng vending machine, yung mga ganung mga coffee maker, mga ganyan. So, tingin-tingin lang talaga na mag-pretend kami. Sometimes you just have to pretend until you, sabi nga nila, fake it till you make it. So, galingan lang siguro natin mag-obserba para at least, diba? Alam mo na kung paano siya gawin. Be curious. Isa yun talaga. Always activate your curious mindset. Para at least natututo ka sa araw-araw. Observe lang. So, bago tayo magpatuloy sa ating iba pang mga tips kung paano makasurvive on your first year, kung gusto nyo itong merch na to, Filipinos, it will be available soon. Let me know if you guys would love to have one. Then we will let you know pag ma-launch na namin or kung ma-launch ba namin yung store.
This is in cooperation with Positivo Clothing. So, really good quality. Gildan siya. Right, moving on. Ano pa ba yung mga pwede mong i-consider or kailangang tandaan na tip mabibigay namin? Siguro, It's gonna be a good day. Chase our shadows down the bay, watch the seagulls fly.